Okay, mga kababayan, nandito tayo ngayon. May ibabalita ako sa inyo at sana ay malaman din ninyo ito. At dapat din na malaman ninyo or nating mga Pilipino kahit saang sulok man ng mundo. Bumalik na si President Ferdinand Marcos Jr. na galing sa kanyang trip sa Europe. At malaki na namang halaga ang kanyang nilosyang sa kanyang travel. Aabote ng 1.6 billion na naman or maybe more. So, bumalik na sila ngayon sa Pilipinas. Alam niyo mga kababayan, sinabi ko doon sa una kong video na ang sinabi ni Marcos sa kanyang talumpati doon sa Australia ay malapit na sa digmaan ang Pilipinas. Maanghang na salita yon na sinasabi niyang nasa digmaan. Yes, maybe true dahil siya naman ang nag-provoke ng gulo. Ngayon, doon sa talumpati niya sa Germany ay mas maanghang, mas mabigat ang kanyang sinasabi na ang Pilipinas ay lulusobin na ng mga Chinese. At I think itong si President Ferdinand Marcos ay nag-provoke ng gulo against China. Gusto lang niya na mailunsad niya talaga ang martial law. Dahil, ayan, sinisimulan na niya na i-shut off yung mga radio station, news station, itong mga vloggers natin na mga matatapang na lumalaban sa kanya, gusto niyang i-shut off. At para magawa niya talaga ang gusto niya, kagaya sa ginawa ng kanyang tatay. Imagine mga kababayan, napakabigat na salita yon. Yung binibitawan niya dito sa Germany na ang Pilipinas ay lulusobin ng China. So ngayon, pag nilosob ng China ang Pilipinas, hihingi siya ng tulong sa Amerika. Yes, tutulong ang Amerika, but hindi yan sila magbuwis ng buhay ng kanilang mga soldier. Pwede lang yan sila na magbigay or mag-supply ng weapons, pero gagamitin niya ng mga Filipino soldiers. So, sino ang kawawa dyan? Yung ating mga Filipino soldiers na makilaban sa China. Walang laban ang Pilipinas sa China. Pagdating sa mga soldiers, kaunti lang ang soldiers ng Pilipinas. Kung sakali man na ito ay mangyari, kawawa ang Pilipinas. Iyon ang sinasabi ko sa atin o sa inyo na saan ang mga mamamayan, saan popolotin ang mga mamayan kung may gera ang Pilipinas. Alam natin in the history na ang Pilipinas ay never nga nagkaroon ng gera. That's why wala tayong tinatawag na refugee. Ang Pilipinas ay walang refugee. Hindi kagaya sa ating mga neighboring countries na maraming refugee. Isa na dyan yung China, Vietnam. So tayo, pinakalaki tayo nga parte ng Asia na wala tayong mga refugee. So kung mangyari man itong gira nga gina-provoke ni Marcos, ay kawawa tayong mga mamamayan or kayo nga mga mamamayan nga nandyan nakatira sa Pilipinas.
Kaya dapat itong si Marcos ay ma-remove na yan sa power. Kasi yung dreams niya, ginapurson niya, pinupursige niya ang kanyang dreams na magawa niya at mailunsad niya ang gusto niya. Nagsuffer na tayo sa noong panahon ng kanyang tatay na inilunsad ang martial law, walang freedom ang lahat doon. Kaya wag na natin payagan na maibalik yung ganong sitwasyon. Isa pa, nagkaroon na tayo ng demokrasya, nagkaroon na tayo ng freedom, kaya dapat ituloy natin yan at huwag natin yan baliwalain lang. Kailangan stand tayo sa ating freedom. Alam ninyo mga kababayan, ang bansa ay pwede lang na magkaroon ng martial law kung mayroong ibang bansa nga lulusob sa bansa natin at yung mga foreign countries na mag-dominate. Kaya pwede yan, isang reason niya na pwede niyang gamitin para magkaroon ng martial law. So, yan talaga ang ginagawaan niya ng paraan. Dapat ay mapaalis siya sa pwesto. At alam ninyo, sino ang magpapaalis sa kanya sa pwesto? Kayo nga mga mamamayan na nandyan ngayon. Ang sa amin lang, dahil wala kami dyan sa Pilipinas, pwede lang kami magsalita, mag-encourage sa inyo. Kaya nasa inyo pa rin ang desisyon kung gusto ninyo na kayo ay mag-suffer or kayo ay mawala na ng bansa o itapon lang kayo kung saan-saan. Tingnan ninyo yung Ukraine. Nawala na sila sa kanilang bansa. Napunta sila sa iba't ibang bansa sa karsada nakatira. Ang Amerika hindi nagpadala ng soldiers sa Ukraine. Nag-supply sila ng gamit para gamitin ng Ukraine. Hindi sila magbuhis ng buhay nila para sa war dahil gina-preserve nila ang kanilang mga soldiers. So, dapat iyon ay intindihin natin na hindi sa atin magbuwes ng buhay ang Amerika. Pwede silang tumulong pero magpadala lang sila ng supply na mga weapons at bahala na yung Pilipino soldiers ang magamit doon. Kaya ayan, unti-unti na nilang ginapabagsak yung mga radio station para wala nang mag-report, walang magkalat ng mga balita na ginagawa nila. Kaya huwag natin pababayaan yan. Alam ninyo, parte kay Pastor Kibuloy. Para sa akin, hindi ako nag-depend kay Pastor Kibuloy dahil kung siya ay guilty, dapat pananagutan niya ang kanyang kasalanan. Ginigipit lang nila si Pastor Kibuloy dahil siya ay malaking supporters ni Sara Duterte. Malaki ang kanyang population. Kaya ginigipit nila at gusto nilang maangkin ang property ni Kibuloy. Kaya mga kababayan, gusto ko lang kayong gisingin dahil ang bansa natin ay lubog na. At talagang lulubog yan pag mayroon ng martial law at lahat kayo disiplinado, kontrolado kayo, daig pa ang communist country. Wala kayong freedom dyan. Di ninyo magawa ang inyong gustong gawin dahil nasa under control kayo. Kahit yan sa eleksyon, kagaya noong mga panahon sa panahon ni Marcos Senior.
Ang botohan noong panahon na referendum ay yes or no. Kung yes, siya ay patuloy pa rin sa power. Kung no, ay hindi na siya patuloy sa power kasi hindi nag-agree ang tao. But ano ang nangyari? Kaya kinukuha nila, inaagaw nila yung mga box ballot ng mga tao pag dinala sa bayan dahil manipulate na nila na ang labas ay puro yes at hindi no. You see kung ano ang nangyayari sa noong panahon during the Marcos Sr. Legacy. Kaya hanggat maaari hindi na maranasan ng mga Filipino people yung naranasan noong mga panahon President Ferdinand Marcos Sr. Kaya kayong mga Pilipino, hinihikayat ko kayo na bumaba, lumabas. Ilabas ninyo ang inyong hinanaing. Ang reason ninyo. Magsalita kayo kung ano ang nasa puso ninyo. Huwag ninyong pabayaan na kayo ay nakatira lang sa loob ng bote na kung ishake-shake niya kayo, ay sunod-sunuran lang kayo. Hindi kayo maka-expand ng inyong pakpak. You have to expand your wings kung kayo ay may freedom. Pero pag wala na kayong freedom, hindi ninyo ma-expand yan. Yung mga dreams ninyo, limited lang. So, kailangan na ngayon mga kababayan na magising kayo. May mga tao na nagauna. Andyan mga leader na nagarally sa karsada. Kaya lang, kailangan ang unity. Pababayaan ninyo sila. Kayo hindi kayo makikialam. Pero hindi ninyo iniisip mga kababayan, Pilipino kayo. Kayo ang mag-suffer niya. Nag-suffer na nga kayo na kung gaano kamahal ang bigas. How much more kung matuloy itong martial law ni Marcos? Wala na kayong makain, wala kayong trabaho, wala sa inyong mag-provide dahil yung pera ng bayan ay nilulunsay ng nila pa-travel. Imagine, 2 beses sila na nagpunta sa Australia. Yung una, nothing. Pangalawa, sinasabi natin mayroong mga important silang lakad doon. Ngayon, dito sa Germany, kalaking halaga ang nilonsay nila. Instead, itulong yan sa mga mamamayan. Dapat gamitin niya ng bigay ng mga kapital or bigyan din ng trabaho. Kailangan may project ang bansa para ang mga tao, ang mga mamamayan ay mayroon ding trabaho. Ay ano ang i-project? Ay yung pera ay nilalabas nila sa bansa, ginasafety nila. So, paano pa kayo makakilos dyan? Alam ninyo ang dreams ninyo, hindi ninyo mapurso ang dreams ninyo pag limited lang ang kilos ninyo. Iyon ang masasabi ko sa inyo. Kaya be prepared mga kapwa Pilipinos. Kayo nga mga mamamayan dyan, maging handa kayo kung ano ang mangyari sa ating bansa. At kung matuloy man itong gera, dyan ninyo makikilala kung bakit hindi ninyo tinulungan ang bansa ninyo. Mayroon na dyan na nangunguna na para mag-rally. Kailangan ng support ninyo, hindi lang sila. Huwag ninyong isipin na ang nag-rally ay para lang kay Kibuloy. Hindi yon, para sa bayan yon. Ginigipit lang nila si Kibuloy dahil malaking population ang maitulong ni Kibuloy kay Sara Duterte. At sila ay babagsak.
Pero kung mag-unite kayo, magtulong-tulungan kayo dyan, pwede ninyong kakalad ka rin na yan sa Malacanang, yung presidente na yan na abusador, at ganon din yung asawa niya, yung kanyang mga kabinete, na tumatanggap na lang ng pera. Mga kababayan, isipin ninyo, sino ang kakampi ninyo dyan? Wala na. Ang ating mga senador, natapalan na ng pera. Ang ating ibang mga gobyerno na nasa Kongreso, pera rin. Okay, hindi ko nilalahat na ang tao nga nagatrabaho sa Senado ay kayang tapalan ng pera. Mayroon pa namang natitira. Pero, mayroon dyan na inaasahan natin. Pero siya pala ay tumatanggap rin ng pera, kaya nanahimik na siya. Ang bunganga niya ay may plaster na. So, sino pa ba ang asahan ninyo? Come on mga kababayan, gising kayo, mahalin ninyo ang bansa ninyo at yung sarili ninyo, dahil kung magkaroon ng war, wala kayong mapuntahan. Kung nagasakripisyo kayo ngayon, mas lalo pa kayong magsakripisyo kung mayroong gera sa bansa natin. Okay, I hope nga magising kayo mga kababayan. Gamitin ninyo ang inyong pagkamatalino, ang inyong kagitingan, i-discover ninyo. Okay? So, para sa akin mga kababayan, ginagawa ko ito. Na gusto kong magsalita, ma-expose ko yung aking opinion at kung ano man ang nalalaman ko. Dahil mahal ko ang bansa natin. Hindi ito para sa aking YouTube. Nakikita ako, hindi iyon ang reason. Ang reason ko kung bakit ako may YouTube, dahil sa gusto kong ma-express ang aking saloobin. Kaya kayo rin, I'm sure lahat kayo, mayroon ding nakakonect din kayo sa social media. Okay mga kababayan, basta ang sinasabi ko, gising kayo. Bayan ninyo yan. Okay, mahalin natin ang Pilipinas. Tinunto ang ginagawa ng gobyerno natin sa ating bansa.